Hello po mga kayanggaw! Welcome po sa channel ni Miss Soledad. Yes. And syempre, once again, nandito na naman po kami para magbigay ng umaatikabo at magandang kwento sa inyo. At syempre, mga pakikinggan nyo sa pang-araw-araw. Tama ba yan, Miss Soledad? Yes, Sir Rendel. Yes, at syempre, no? Kagaya ng ibang mga channel dito ay magbibigay din tayo ng Kayanggaw of the Day kung sino ang magaling kumumento, mag-comment, di ba? Magaling mag-comment sa atin at pakilala na natin kung sino ang ating Kayanggaw of the Day. Ang napiling Kayanggaw of the Day is si @realmes4g. Sabi niya, hello po mga Kayanggaw, lagi po ako nakikinig sa inyo. Napakaganda po ng mga kwento nyo. Pa-shoutout naman po sa kakambal ko na si Noralyn Lau at sa mga anak niya si Alexa, Nicole Ella, Gerardo Jr., Byron, Carmelo Lo na nasa Saudi Arabia. God bless po, Miss Soledad. At Idol Rendel. Oy, ako pa yan? Yes. Ay, hindi ko sinasadya yan, Oo. Alam naman natin, ikaw talaga yung pinaka-paborito Uy! ng leading Mali. man. Ay, hindi Yes. Anyway, okay, wag na natin patagalin to, Miss Soledad. Umpisahan na natin ang ating katatakutan para hindi na maghintay ang ating mga listeners. Okay. Kaya tara na mga Kayanggaw, pakinggan natin ang kwento ni Maria dito sa mga liham kay Soledad. Magandang araw po sa inyo, Miss Soledad, at sa lahat ng tagapagsubaybay ng channel ninyo. Isa din akong avid listener ninyo at nais ko rin pong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa pag-ibig na may halong katatakutan. Ako nga po pala si Maria at ito ang aking kwento. Maria! Anak, buksan mo ang pinto! Tay, bakit ngayon lang po kayo umuwi? Hindi po ba sinabi ko na po sa inyong huwag kayong magpapagabi dun sa tambakan ng mga kahoy ng niyog? Mamaya niyan, mapagtripan pa kayo ng mga adik dun. Ano ka ba? Ayos lang ako. Kaya ako ginagabi dahil nag-aya pa si kumpadre. Si kumpare Jonald na mag-iinuman. Ay naku, pumasok na nga po kayo, Tay. Ano po yung gumagalaw sa loob ng bag ninyo? Ito ba? Ito, tignan mo. May nakita akong unggoy dun sa may tambakan na may kahoy sa niyog. Basang-basa tapos umiiyak na para bang nagugutom. Hinaawa ako kaya dinala ko na lang pauwi. Naku, ikaw talaga tayo. Baka hinahanap yan ng may-ari. Ito ko. Ay, tingnan niyo po, may kadena pa sa leeg, oh. Nakawala lang po ata yan, nakatakas. Kung merong naghahanap, di babalik natin. Pero kung wala, di alagaan mo na. Ay, naku. Ay, akin na nga po yan. Hala. May sugat pa siya tayo. Ay, oo nga, no. Hala, kawawa naman. Huwag kang mag-alala ha. Ligtas ka dito. Papakainin kita. Mukhang mabait naman itong unggoy na to, kaya nga dinala ko na yan dito, Ayaw niya ring umalis sa mga pako kanina. Abay, gustong-gusto niya sinasama ko pauwi rito. Gumapang ang unggoy papunta sa balikat ko at inamoy ang ulo ko. Natutuwa ako sa kanya dahil para siyang inosenteng pagmasdan. Binalot ko siya sa makapal na kumot hanggang matuyo ang kanyang maliliit na mga balahibo. Pagkasapit ng umaga, wala na si tatay sa bahay dahil pumunta na siya sa tambakan ng mga kahoy ng niyog. Ang unggoy ay nasa paanan ko na para bang ginigising ako sabay ng malalakas na katok sa pintuan. Maria! Gising ka na ba? Uy, Maria! Clinton! Ang aga mo namang bumisita. May kailangan ka ba? Kaya ako nandito dahil meron sana ako itatanong. May kakilala ka bang matanda na babae? Yung mahaba ang buhok? Wala. Ano kasi, nakita ko siya dun sa may paradaan na may tricycle. Nagpapatid siya dito kasi meron daw nagnakaw ng mga alahas at pera niya dun sa may kabilang baryo. Ang sabi niya, taga rito daw yung magnanakaw. Ha? Ano? Nasa na yung matanda? Nandun sa may barangay hall. Diyos ko, nagre-reklamo nga kay Kapitan. Nakakaawa nga Halos maiyak-iyak na. Hindi makausap. Kahit daw hindi na maibalik yung ibang alahas at pera, basta daw makuha niya lang yung singsing. Sabi may sentimental value daw kasi yun Regalo ng asawa niya.
Naku, kawawa nga. Itong baryo kasi natin pinupugaran ng magnanakaw tsaka mga adik. Uy, Oh, ano yan? Ang cute naman ng alaga mong unggoy. Saan naman napulot na tatay mo yun? nakita daw niya kagabi dun sa pinagtatrabahuhan niya. Ay, teka, Clinton, balik tayo dun sa matandang sinasabi mo. Oh, Anong plano niya? ayun, sabi nga ni Kapitan, mangungupahan daw dito ng kubo dahil siya na lang daw maghanap ng magnanakaw na yun. Kung mahahanap niya, alam mo naman ang mga magnanakaw dito, magaling magtago. Kaya nga eh. Habang nag-uusap kami sa labas ng bahay, merong tricycle na huminto. Bumaba ang isang lalaking makisig, gwapo at maputi. Kaagad naman akong nakaramdam ng hiya nang titigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang unggoy naman ay tumalon sa balikat ko. Tinawag ni Clinton ang lalaki, kaya kaagad naman itong lumapit sa kinaroroonan namin. Anak ng... Insan! Ay! Ba't hindi ka nagsabi sa akin na magbabakasyon ka rito? Kaya pala yan tanong mo ng address ko dahil may bala ka palang isurprise ako. Nabis kita, Insan. Oy, kumusta ka na rito? So, wakas pagkatapos ng isang dekada, nagkita rin tayong dalawa. Nananaba ka. Ay, grabe ka naman. Maayos naman ako. Ito, tricycle driver lang. Si Maria pala. Maria, si Luca nga pala, yung pinsan kong galing ng Maynila. Hi! Pare, totoo pala talaga yung sinabi mo sa akin na may mga magagandang babae dito. Sabi ko naman sa'yo eh. Siya nga pala. Single pa yun si Maria. Naliligaw nga ako sa kanya pero hindi pa ako pasado sa kanya eh. Taas ng standard na ito eh. Pero ikaw, tsaka ko, pasado ka. Ikaw talaga, Clinton? Pwede ko bang mahawakan yung unggoy na yan? Oh, oo naman. Akmang hahawakan ni Luca ang unggoy, pero mabilis nitong kinagat ang daliri ng lalaki. Nabigla si Luca sa mga nangyari, pero ngumiti pa rin siya sa akin. Kakaiba yung unggoy na yun Sakit. Ano kasi, Maria, nagtatrabaho ako sa zoo. Unggoy din yung inaalagaan ko noon, kaya... alam ko at kabisado ko yung mga ganyan unggoy, kung paano sila kumilos. Mga malalaki pa nga inaalagaan ko ron eh. Nakita lang naman siya ng tatay ko kagabi. Siguro, naninibago siya kaya kanya kinagat. Pasensya ka na ha. Kakaiba ang kilos ng unggoy mo. Parang hindi siya normal na unggoy na makikita kung saan. Pansin ko kasi parang may dala siyang kamalasan sa buhay ninyong mag-ama. Naku, hindi naman siguro. Baka naninibago lang. Uy, Luca, baka isumbong ka ni Maria sa tatay niya tungkol sa sinabi mong may dalang kamalasan yung unggoy na yan sa buhay nila ha. Hindi, sinasabi ko lang naman kung anong nararamdaman ko at napapansin ko. Pero syempre, wala naman akong magagawa kung gusto niyong alagaan yan. Tara na nga, doon na tayo sa bahay mag-uusap, tara. Alis na kami, Maria. Sana magkita pa ulit tayo. Oo naman, malapit lang naman ang bahay ni Clinton dito sa bahay namin. Hinawakan ako ni Lucas sa kamay, pero mabilis kong inalis ang kamay niya. Pakiramdam ko, para akong nanigas at nakukuryente sa init ng palad niyang dumampi sa palad ko. Pumasok ako sa loob ng bahay at napatalon sa sobrang saya. Sa unang pagkakataon, may nagpatibok ng mabilis sa puso ko. Buong araw na si Luca lang ang laman ng isip ko noon. Hanggang sumapit ang gabi. Nakauwi na si tatay. Napansin niyang napapangiti akong nakaharap sa salamin. Oh, anak. Pananinibago ako sa'yo kanina ka pa nakangiti dyan sa harapan ng salamin habang nagsusuklay. Ano pa meron? Tay, alam niyo po bang dumating ang gwapong pinsan ni Clinton kanina? Sabi niya sa akin, sana raw magkita pa kami. Oy, wag kang magkakagusto sa mga tayo dahil aalis din ang mga yan. Susugatan lang yan ang puso mo. O teka, nasaan na ba yung unggoy natin? Nandito sa ilalim ng mga paa ko. Ay, wala na po siya dito, tay. Talagang wala dyan dahil nakita ko tumalong palabas ng bintana. Abay, tumayo ka nga dyan at hanapin natin sa labas. Ay, opo, ito na po. Ay,
Naku, Tay, ang ganda-ganda talaga ng anak mo. Ay, naku, Diyos ko talaga, oo. Nahanap namin ang unggoy na nakaupo sa damuhan. Napakunot ang noo ko nang makitang humaba ang dila nito habang nakatitig sa bubungan ng bahay namin. Ay, unggoy ba ganyan kahaba ang dila, anak? Hindi ko po alam, Tay. Nakita siya kanina ng pinsan ni Clinton. Nagtatrabaho daw yun sa zoo at napansin niyang kakaiba raw ang kilos ng unggoy na yan. Makakakaiba lang talaga yan sa mga ibang uri ng unggoy. Kunin mo na, dali mo na sa loob ng bahay. Mamaya mawala pa yan eh. Sige po. Oh, ito na po, Tay. Ipapasok ko na po sa loob ng bahay natin. Sige. At saka nga pala, anak. Kapag nakasahod ka na doon sa munisipyo, baka pwedeng bigyan mo naman ako. Sinisigil na ako ni Aling Mariana doon sa utak natin sa may tindahan. Ako na pong magbabayad, Tay. Bukas po, papasok na rin po ako sa trabaho. Sabi nga po nila doon sa munisipyo, marami na raw sulat ang mga nakapending doon na kailangan ng ihatid. Ay, salamat, salamat. Kahit papaano, malaking tulong ang pagiging mensahero mo doon sa may baryo. Kukunti lang po ang sahod pero kaya tayong buhayin kesa naman po sa wala, di ba? Sa bagay. Matutulog na po pala ako, Tay, ha? At huwag na po kayong uminom ng tuba. Tumango naman si Tatay sa akin, kaya dumiretso na ako sa kwarto ko. Ang unggoy naman ay nakatitig lang sa akin habang nakalabas ang kanyang dila. Para siyang natatakam na hindi ko maintindihan. Kinabukasan, paalis na sana ako ng bahay, pero dumating ang matandang babae. Alam kong siya ang dayo na naghahanap ng taong nagnakaw sa bahay nila. Magandang umaga, iha. Pasensya na sa abala. Itatanong ko lang sana kung may nakilala ka bang lalaking kulot ang buhok, malaki ang katawan, tapos pandak. Ay naku, Ali, hindi ko po kilala ang mga tao rito eh. Meron akong kakilala pero hindi po lahat. Iyon kasi ang nagnakaw ng mga alahas at pera. Aba, ang cute-cute naman ang unggoy na nakalambitin sa balikat mo. Ay bay, pwede ko bang mahawakan yan kahit saglit lang? Sige po, hawakan po ninyo. Alika dito. Gusto mo bang akin ka na lang, ha? Aba, tuhang-tuwa ka na din sa akin, ha? Bibilhin na lang kita sa nagmamay-ari sa'yo. Hindi naman po yan akin eh. Nakita lang po ni Tatay. Nakipaglaro ang unggoy sa matandang babae. Pareho silang tuwang-tuwa na para bang may koneksyon sila sa isa't isa. Maya-maya pa, binalik na niya ang unggoy sa akin. Parang ayaw pa nga sumama ng unggoy, pero sapilitan ko itong kinuha sa matandang babae. Nang makarating ako sa paradahan ng tricycle, nakita ko kaagad si Clinton. Sumakay ako sa tricycle niya papunta sa munisipyo. Alam mo ba, Maria? Tanong ng tanong si Luca tungkol sa'yo kagabi. Talaga? Oh, Diyos ko, natamaan yata yung pinsan ko sa'yo eh. Wala bang kasintahan yun o asawa? Mamaya niyan, magiging kabit lang pala ako. Kaya pala nandito yan dahil nagkahiwalay sila ng kasintahan niya. Magmumove on raw siya. Teka, may iba nga pala ako, Maria. Kaninang umaga, nagkasabay kami ni Aling Fe doon sa tindahan ng tinapay ah. Oh, ano naman ngayon? Alam mo ba, nakita ko kasi baliktad yung refleksyon niya sa salamin ng tindahan. Yung mga paa niya, sa taas tapos yung ulo naman niya yung nasa baba. Ano? Clinton, wag mo akong patawanin. Alam mo, kung hindi lang kita kilalang joker, baka masasabi kong chismoso ka. Uy, totoo kayo yung sinasabi ko. Baka nila mo tumawa. Alam ko mahirap paniwalaan pero baliktad talaga yung refleksyon niya. Nako, kahit sino ang pagkukwentuhan mo niyan, walang maniniwala, no? Nung nakaraang buwan nga, di ba ang sabi mo, nakita mo may pinapasang bangkay si Mang Nato? Oo. Oh, anong nangyari doon? Di napabarangay ka? Oo na.
Aminin ko, nagkamali ako nung una pero ngayon, totoo talaga yung sinasabi ko. Engkanto yata yung matandang yun kaya ganun yung reflection niya. Teka, bukas na pala yung libing ng bangkay ng anak ni Ate Grace. May bala ka bang pumunta? Oo, pupunta ako bukas. Ang anak ni Ate Grace ay natagpuang patay sa kanyang kwarto. Ang usap-usapan ng mga tao sa baryo, nagpatiwakal raw ito, pero walang senyales na ginawa nga niya yon. Pagkatapos ng trabaho ko sa munisipyo, dumiretso ako sa bahay ni Ate Grace dahil may pinadalang tulong si Mayor sa kanya. Gabi na yon, pero hindi naman ako natatakot dahil maliwanag ang buong paligid. Pagkarating ko doon sa lamay, nagkakagulo ang mga tao. Nandun din si tatay at natataranta. Tay, bakit po nagkakagulo dito sa lamay ng anak ni Ate Grace? Ano po bang nangyayari? Tignan mo laban ng kabaong anak. Hindi na tao ang laman kundi katawan ng saging. Pinalitan ng katawan ng saging ang bangkay? Ganun na nga. Maria, halika. Samahan mo kami makita yung laman ng kabaong. Sige. Huwag ka na munang tumingin, Maria. Baka mamaya matakot ka. Umuwi ka na lang muna sa inyo. At iyang dala mong iyang unggoy na yan, itali mo nga yan. Ha? Luka, kasi gusto kong makita kung totoo Basta makinig ka na lang sa amin. Alam kong wala tayong pinagsamaan at wala akong karapatan na pagsabihan ka, pero ginagawa ko lang to para sa kaligtasan mo. Umuwi ka na lang. Hinawakan niya ako sa balikat at seryosong tinitigan. Para naman akong nahipnotismo ng kanyang kagwapuhan. Kaya sinunod ko siya. Pagkasapit ng umaga, dumating sila sa bahay ni Clinton. Kaagad akong nagsuot ng magandang damit at nagpulbo habang naghihintay sila sa labas. Dumating rin si Mang Nato sa bahay para makausap si tatay, pero hindi niya ito naabutan. Ba't dito ang Clinton na yan? Akala ko ba binasted mo na yan, Maria? Magkaibigan lang po kami ni Clinton. Ay, nako. Clinton, imbes na isipin mo ang panliligaw mo kay Maria, bakit hindi mo nalang isipin ang mga nangyayari? Malakas ang kutob ko na isang aswang na ebwa ang may kagagawan kung kaya naging saging yung bangkay na yon. Aswang na ebwa? Abay, oo. Marami akong alam na ang mga aswang. Kaya nga ako napagkakamala ni Clinton no, na isang aswang dahil lagi akong umaalis sa gabi. Ang ebwa ang binabantayan ko. Gumagamit ang mga ebwa ng hayop bilang bantay o tagapangaso para sa kanila. Yung mga namamatay po, naniniwala po ba kayong aswang na ebwa ang may kagagawan o ang mga adik sa baryo natin? Abay, maniwala kayo o sa hindi. Aswang na ebwa ang may sala rin. Naniniwala ako sa sinasabi ni Mang Nato. At naniniwala din po ako sa inyo. Clinton, total maayos naman na tayo. Baka pwedeng ihatid mo na ako sa trabaho ni Bong. May mahalaga akong bagay na sasabihin sa kanya. Tumango si Clinton at agad silang umalis. Nang kami na lang ni Luca ang naiwan, nahiya ako sa kanya nang lumipat siya sa tabi ko. Ang unggoy naman ay halos hindi mapakali. Panay ang talo nito sa sahig. Binagandahan mo ata ang pagharap mo sa akin ngayon Ako hindi naman no. Lagi naman talaga ako nag-aayos eh. Maria, alam mo bang galing ako sa hiwalayan? Pwede ko bang mahawakan ng mga kamay mo? Sige, kung gusto mo. Sige. Kasi ang totoo niyan, gusto ko... Aray! Aray ko! Bigla na naman ako kinagat ang unggoy mo sa may bato! Ay, Diyos ko! Ay, ayos ka lang ba, Luca? Naku, bakit kaya niya yun ginawa? Kaya nga hindi ko rin napansin eh. Ano bang uri ng unggoy itong alaga mo? Kung talaga maamo yan sa'yo, dapat maamo rin yan sa lahat, di ba? Baka kasi akala niya sasaktan mo ko. Sa palagay ko hindi. Ayaw niya talagang lumalapit ako sa'yo. Tignan mo nga yung kilos niya. Kanina pa siya nagwawala sa saigo para niya akong tinataboy. Luca, umilag ka! Takihin ka na naman niya! Buwisit na yan. Alam mo kung ako sa'yo, pakawalan mo na yung unggoy na yun eh. Hindi ka gaya ng mga unggoy na dapat inaalagaan. Mapapahama kayo dyan.
Hindi ko rin maintindihan kung bakit ganun lagi ang reaksyon ng unggoy sa tuwing nakikita niya si Luca. Dali-daling umalis si Luca sa bahay ng araw na yon. Hiyang-hiya ako kay Luca pagkatapos ng mga pangyayari. Tumayo ako para isara ang pinto. Laking gulat ko nang makita ko doon si Aling Fe. Tumakbo ang unggoy papunta sa kinaroroonan niya. Halika! May dala kong pagkain para sa'yo. Mukhang nagugustuhan ako ng alaga mo kesa sa'yo, Maria. Oo nga po eh. Nagtataka nga rin po ako kung bakit sabik na sabik siya sa inyo. Alam mo kasi, madali lang ang pag-aalaga ng mga hayop. Kailangang ituring mo silang parang kadugo. Tapos, wag mo silang pagsalitaan ng masasakit. Hindi ko naman po yan pinagsasalitaan ng masakit. Bakit po kaya siya bigla-bigla na lang nangangagat? Kapag nararamdaman nilang nasa panganib sila, doon sila nagiging marahas. Baka merong masamang balak ang taong kinakagat niya sa kanya. Napaisip naman ako sa sinabi ni Aling Fe. 2 oras siyang nakipaglaro sa unggoy sa labas ng bahay. Nang mapagod siya, nagpaalam na siyang uuwi. Nang sumapit ang hapon, pinuntahan ko si Luca sa bahay ni Clinton. Iniwan ko na ang unggoy sa bahay. Sa hindi inaasahan, nakita ko siyang naliligo sa poso. Walang saplot pang itaas. Aatras sana ako, pero nakita ako ni Luca. Patapos na ako maligo. Hintayin mo na lang ako dun sa may puno ng mangga. Magbibis sige. lang ako, ha? Sige, bilisan mo lang ha. Sandali lang, Maria. Gusto ko palang sabihin sa'yo na hindi ako galit sa mga nangyayari. At saka okay lang naman sa akin na tignan mo ako na walang saplot pang itaas. Nako, hindi ako sanay tumitig sa mga ganyan eh. Bilisan mo na lang dyan at may sasabihin ako sa yung mahalagang bagay. Kaya pangarap ko magkaroon ng asawang taga-probinsya eh. Ganyan na ganyan ang mga hanap kong babae. Sa totoo lang, parang ayaw humakbang ng mga paa ko. Dahil pakiramdam ko, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Pagkatapos niyang maligo, kinausap ko siya tungkol sa unggoy na alaga ko. Luca, paano mo pala nasasabing hindi pangkaraniwan ang unggoy na alaga namin? Yung mga hayop kasi hindi natin mababasa ang laman ng utak nila. Meron talagang nangangagat lalo na kung hindi sila sanay sa tao. Ikaw na mismo nagsabi, hindi mo naman talaga alaga ang unggoy na yan. Nakita lang ng tatay mo. Hindi normal ang unggoy na yan, Maria. Ang totoo niyan, sa palagay ko may pagkaaswang siya. Aswang? Oo. Hindi mo ba napapansin? 2 beses na niya akong kinakagat. Ramdam kong takot siya sa akin at ako lang nakakaalam noon kung bakit. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit siya natatakot sa'yo? Sa palagay ko, hindi pa panahon para malaman mo. Hindi ligtas ang hayop na yun para sa'yo. Sige. Kakausapin ko na lang si tatay na ibalik na lang ang unggoy na yun sa pinanggalingan niya. Pasensya na talaga sa mga nangyari kanina ha. Ngumiti sa akin si Luca na siya namang nagpapahina sa mga tuhod ko. Hindi ko siya kayang titigan dahil para akong nahihipnotismo. Pagka-uwi ko sa bahay, tinali ko ang unggoy sa kusina. Hinigpitan ko yon para hindi siya makawala. Nang dumating ang tatay ko galing trabaho, bandang 7:00 ng gabi, nagtataka siya kung bakit hindi ko kasama ang unggoy. Yung malang hindi mo kasama ang alaga mo, Maria. Nasaan yun? Tinali ko po sa kusina, tay. May nakapagsabi po kasi sa akin na hindi tayo ligtas sa unggoy na yun. Ako naman, ba't naman naniniwala ka sa mga ganon? Maria, maliit na hayop lang yun. Tara na, pakawalan na natin. Nakita mo naman ang sitwasyon niya nung gabing dinala ko siya rito. May tali tapos may mga sugat. Ba gagawin ba natin sa kanya yung ginawa na kung sino mang nag-aalaga sa kanya noon? Oh, tay, saan po kayo pupunta? Ano ba? Pakakawalan ko ang unggoy.
ko. O, ayan na. Tingnan mo mukha niya, oh. Napakaamo. Hindi mo siya kailangang itali. Natatakot lang naman po kasi ako, Tay. Wala kang dapat ikatakot sa kanya, anak. Bumuntong hininga na lang ako ng mga sandaling yun. Wala akong magawa sa desisyon ni tatay. Makalipas ang ilang araw, sunod-sunod ang pagkamatay ng mga tao sa baryo. Pagkalipas lang ng 3 araw, napapalitan ng puno ng saging ang bangkay. Nabalot ng takot ang mga tao sa baryo at dun na naniwala ang lahat na may aswang na ebwa. Madalas na rin kaming nagkikita ni Luca at napag-uusapan namin ang mga nangyari. Hanggat hindi nahuhuli ang aswang na ebwa na yan, walang pag-asang tumahimik ang buong baryo na to. Kaya nga, pero ano naman ang magagawa ng lahat? Mas mabuti pa ang kriminal, mabilis mahuli. Pero yung aswang, nako, napakahirap pala. Sa gabi lang kasi lumalabas eh. Pero huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na matatapos din ang buhay ng aswang na yan. Babalik ang dating tahimik na baryong to kapag nawala sila. Umaasa din akong mangyayari yun. Luca, kailan ka nga pala aalis sa baryo? Bakit? Wala lang. Naitanong ko lang. Hindi pa ako aalis. Wala na rin naman akong magulang at mga kapatid. Baka nga ako, dito na ako manirahan eh. Nakausap ko rin si Clinton tungkol sa bagay na yan at pumayag naman siya. Mabuti naman pala kung ganon. Ay, siya nga pala, Luca. Oh. May ibabalita pala ako sa'yo. Ano yun? Alam mo ba, yung unggoy namin, biglang lumaki. Sabi ko sa'yo, di ba? Dahil hindi nga siya ordinaryong unggoy. Sinabihan ko naman na si tatay. Kaya lang, ayaw niyang maniwala. Hindi ba dati, kasing laki lang siya ng bote? Ngayon, lumaki siya na parang poste. Teka. Uy. Ano yun? Clinton? Maria! Diyos ko, may masamang nangyari sa tatay mo! Ano nangyari sa kanya? Nasaan siya? Nandun siya sa bahay ninyo. Tara, sumakay ka na! At nang makita mo yung sitwasyon niya, sasama na ako! Ay, Diyos ko, na paano ba ang tatay ko? Narinig na Ate Grace na may malakas na sigaw kanina. Duguan at sugatan siya kanina nung tinignan namin. Napahawak ako sa dibdib dahil sa takot na may masamang mangyari kay tatay. Mahigpit akong hinawakan ni Lucas sa kamay at ngumiti para mapagaan ang loob ko. Nang makarating kami sa bahay, nagkakagulo na ang mga tao sa labas. Nagmadali akong pumasok sa loob at nakita ko si tatay. Nakahiga sa sahig habang hawak ang kanyang tiyan na may mga kalmot. Paalisin mo na muna mga tao. May sasabihin ako sa'yo. Opo. Sige po. Mga kapitbahay, pwede po bang umalis po muna kayo? May pag-uusapan lang po kami ni tatay. Narinig niyo yung sinabi ni Maria. Umalis na raw po muna kayo. Pasensya na po ha. Utos lang po ng tatay ko. Clinton. Baka pwede umalis na rin muna kayo ng pinsan mo. Tay, mapagkakatiwalaan naman po sila. Hindi na po natin sila kailangan paalisin. Sundin mo na lang ang inuutos ko, anak. Sige po. Luca, umalis muna kayo ha. Ako nang bahala kay tatay. Sasabihin ko na lang sa inyo mamaya yung pag-uusapan namin ni tatay. Sige. Wala rin naman silang magawa kundi sundin ang sinasabi ni tatay. Nang makaalis na sila, sinara ko ang pinto at tinulungan si tatay na makatayo mula sa pagkakahiga sa sahig. Ano po bang nangyari sa inyo, tay? Anak, yung alaga nating unggoy pinakawalan ko. Nagalit ata siya sa akin kaya sinugod niya ako. Ano? Siya ang may gawa niyan sa inyo? Oo. Ginalmot niya ako at dinalahan ng mga sugat at dugo ko. Para siyang gutom na hindi ko maintindihan. Hindi ako nakalaban dahil kailangan kong takpan ang mga mata ko. Baka mamaya kasi matamaan niya ng mga mahahaba niyang kuko.
Tay, tama po yata sila. Delikado ang unggoy na yun. Pero nasa na po siya ngayon? Ayun tumakas. Siguro nung matapos niya akong saktan doon siya natauhan. Siguro nabigla. Hindi po siya nabigla, Tay. Ang mabuti pa, wag na nating hayaang bumalik pa ang unggoy na yun dito. Hindi na nakaimik pa si tatay. Kinausap ko siya na dumiretso na kami sa klinik. Pero ayaw niyang sumama sa akin. Kaya dun ko na lang siya ginamot sa bahay. Pagkatapos ko siyang gamutin, nakarinig na naman ako ng sigaw ng mga tao sa labas. Nagpaalam ako kay tatay para umalis. Nang sa ganon ay matingnan ko kung ano ang nangyayari. Kagaya ng nangyari kay tatay, si Ate Grace ay sinalakay din ng alaga naming unggoy. Duguan at sugatan ang kanyang mukha. Maria, tingnan mo ang ginawa ng alaga ninyo sa akin. Pumasok siya mula sa bintana, tapos sinaktan ako. Naku, Ate Grace, pasensya na po kayo Nakatakas nga din po siya sa bahay. At yung nangyari po sa inyo, ginawa niya din po kay tatay. At mabuti pa mahuli ang unggoy na yun dahil nananakit siya na tao. Paano po natin siya mahuhuli? Di magpatay tayong lahat. Dahil pa ng unggoy na yun ang mga aswang dahil kahit araw ay nakakapambiktima siya. Kailangan na po natin siyang hulihin para maibalik siya ni tatay sa pinanggalingan niya. Ay nako, ito na ba kasing tatay mo Ang hilig-hilig maghuli na kung ano-anong hayop. Nakita mo na nangyari. Hindi lang siya ang napapahamak, pati na rin ang ibang mga tao kagaya ni Grace. Hindi ko naman sila sinisisi sa nangyari sa akin. Hindi rin naman nila ito kagustuhan. Ang gusto ko lang mangyari ay madakip ang unggoy at alisin dito sa baryo. Baka makaaksidente pa yun ang mga bata. Pumayag ang lahat na bantayan ang unggoy. Pero makalipas ang 2 gabi, hindi ito nakita. Hindi rin umuwi sa bahay. Malakas ang kutob kong tumakas ito dahil sa ginawa niya kay tatay. Isang umaga, dumating si Clinton sa bahay. Meron siyang ibinalita sa amin tungkol kay Aling Fe. Sa inyo ko lang to sasabihin Kasi ang pinsan ko hindi naniniwala Kagabi, bandang 9:00 ng gabi, nakita ko si Aling Fe doon sa may sementeryo. May kinakain siyang laman loob na hilaw. Pinsan mo nga hindi naniniwala sa'yo Kami pa kaya ni tatay? At totoo yung sinasabi ko. May saswang ang matandang babae na yun. Kunin mo muna ang tiwala ni Luca, tsaka na kami maniniwala sa'yo. Clinton, kung totoo namang nakita mo, baka pwedeng patunayan mo. Ayaw naman naming mangyari ulit sa amin ng nauna mong ginawa kay Magnato. Muntik na rin akong mapabarangay noon dahil sa nangyari noon Sige, papatunayan ko sa inyong nagsasabi ako na totoo. Ano yun? Sa kusina ba galing ang ingay na yon? Oo, at tignan mo nga muna doon kung ano yung nahulog. Sige po. Dito nga ako pumunta dahil umaasa ako maniniwala kayo sa akin Pero hindi rin pala. Alis na nga ako. Nang makarating ako sa kusina, bigla akong napatigil nang makita ko ang unggoy. Nagtatago na ito sa ilalim ng mesa kung saan kami kumakain. Tinawag ko kaagad si tatay at itinuro sa kanya ang unggoy. Kunin mo ang itak at papatayin ko ang unggoy na yan. Opo. Ito na po, tay. Tagain niyo na po siya. Pagkatapos na ginawa mo sa akin, may magpapakita ka pa talaga. Wala kang utang na loob. Pinasilo ka namin ng anak ko at pinakain pero hayop ka nga talaga. Tay, nakayakap po siya sa mga paa niyo. Umalis ka nga sa mga paa ko, alis ka! Tay, tingnan niyo. Kahit po unggoy siya, marunong siyang lumuhod habang nagmamakaawang tumitingin sa'yo. Hindi kita pwede kaawa ang unggoy ka. Malaki ang kasalanan mo sa akin lalo na doon kay Grace. Alam po ata niyang galit kayo sa kanya kaya nilalambing ka po niya. Ay nako. Tumalo ng unggoy at yumakap kay tatay. Nabitawan ni tatay ang itak sa sahig. Alam kong naaawa siya. Kahit sinaktan siya ng unggoy, hindi niya ito kayang patayin.
Kunin mo nga malaking kadenang binili ko doon sa may tindahan kanina. Hindi ko siya kayang patayin, anak. Eh ano pong plano niyong gawin sa kanya, Tay? Itatali natin para hindi na makawala. Doon ko siya itatali sa likod ng bahay. Hindi po pwede doon. Mapapansin po siya ng mga kapitbahay. Ganito na lang. Bibigyan natin siya ng pagkakataon na magbago, anak. Kung sakaling ulitin niya ang pananakit, hindi na ako magdadalawang isip na patayin siya. Sige po. Kung sa tingin ninyo magbabago pa po siya, edi ikaw na pong bahala. Basta po ako, wala na po akong tiwala sa hayop na yan. O siya, alis na ako, anak, at kailangan ko pang pumunta doon sa may nyoga. Kailangan na kasing ikarga ang mga puno ng nyog eh. Sige po. Sinigurado ni tatay na kahit anong mangyari, hindi makakatakas ang unggoy. Pagkaalis ni tatay, dumating naman si Aling Fe. Gusto niyang makita ang unggoy kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanyang hindi ito nakabalik. Maria, huwag mo nang itago sa akin ang unggoy. Nararamdaman kong nasa loob siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iba. Paano niyo naman po nalamang nandito siya sa loob ng bahay namin, Aling Fe? Abay, nararamdaman ko lang. Para kasing may koneksyon ako sa mga hayop, iha. Narinig ko ang mga nangyari. Nanalakay siya at nanakit. Pero hindi yun sapat na dahilan para maging masama ang tingin ninyo sa kanya. Aling Fe, hindi po pwedeng malaman ng taga-baryo na narito ang unggoy. Kukuyugin po nila kami. Gusto siyang bigyan ni tatay ng pangalawang pagkakataon. Pangako, walang makakaalam, iha. Gusto ko lang siyang makita. Kung ayaw nyo naman na sa kanya, edi, ibigay nyo na lang siya sa akin. Hindi na ako sumagot at hinayaan ko siyang pumasok sa bahay. Nakikita kong pinapakain niya ang unggoy ng hilaw na karne ng manok. Tuwang-tuwa naman ang unggoy habang ninunguya ang pagkaing hilaw. Hindi ko na sinabi kay tatay ang tungkol kay Aling Fe. Pagsapit ng gabi, niyaya ako ni Luca na umikot sa baryo para magpahangin. Kung sakali bang bumalik yung unggoy na yun, Maria, tatanggapin mo pa rin ba ulit? Ang totoo niyan, Luca, bumalik na ang unggoy. Ano? Tinali nga siya ni tatay sa bahay. Kung ganun, kailangan natin makabalik. Baka mamay makatakas yung unggoy na yun at makapanakit pa eh. Hindi, malaki ang kadenang tinali ni tatay doon. Sa ngayon, sa totoo lang, inaaral ko kung bakit nananakit ang unggoy na yan eh. Kaya niyang makatakas doon. Eh alam mo, sa totoo lang, alam ko, kaya niyang makatakas doon. Maniwala ka sa akin. Paano? Sige, bumalik tayo sa bahay. Nandun din naman si tatay, kaya sigurado akong hindi makakaalis yun. Di lalong kailangan natin makabalik ng bahay ninyo. Dahil baka mamaya may mangyari ulit sa tatay mo. Hinila niya ako at mabilis kaming naglakad. Nang dumaan kami sa harap ng bahay ni Ate Grace, narinig namin siyang sumisigaw. Sinira ni Luca ang pintuan at bumungad sa amin ang bagay na hindi ko inaasahan. Nakadaga ng unggoy sa dibdib ni Ate Grace habang kinakalmot niya ito sa mukha at sa iba pang parte ng katawan. Mabilis tumalo ng unggoy palabas ng bintana para tumakas. Hindi ata ako tatantanan ng unggoy na yon hanggat hindi ako namamatay. Maria, aswang ang unggoy na yon. Umiinom siya ng dugo ng tao. Ano? Imposibleng makatakas siya. Hindi, si tatay. Ano na kaya ang nangyari sa tatay ko? Makatakas? At tinali raw to ni Kuya Bong. Tinago ninyo siya sa kabila ng ginawa niya? Patawarin niyo po ako, Ate Grace. Si tatay po ang may kagustuhan nun. Ang sabi niya, gusto niyang bigyan ng pangalawang pagkakataon ng unggoy. Kaya niya ito tinali at sinekreto sa inyo. Pero ngayon, hindi na. Sigurado akong papatayin siya ni tatay. Ate Grace, kaya niyo po ba yung sarili ninyo? May mga tao na sa labas. Maiwan na po muna namin kayo sa kanila. Kailangan po namin tingnan kung na paano si Kuya Bong.
Nang makarating kami sa bahay ng gabing yon, mahimbing na natutulog si tatay. Wala siyang kaalam-alam na tumakas na pala ang unggoy. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari, kaya nagsisisi siya kung bakit niya pa ito hinayaang mabuhay. Maya-maya pa, sinugod ng taga-baryo ang bahay namin. Hinarap sila ni tatay kahit galit ang mga ito sa kanya. Pinsan, nandiyan ka pala. Alam niyo na ba yung nangyari kay Ate Grace? Alam namin, doon kami galing eh. Bakit yun naman tinago ang unggoy, Bong? Wala na pagkasa magbago ang halimaw na yon. Halimaw nga eh. Hintay mo pa bang makapatay ka niya bago ka kumilos? Nagsisisi po ako sa mga nagawa ko. Sige, magalit kayo sa akin, ayos lang. Alam ko na kasalanan ko. Sa totoo po niyan, gusto na siyang patayin ni tatay. Pero nagmakaawa siya. Malakas ang kutob ko na ang unggoy na yon ay ginagamit ng aswang na ebwa bilang tagakuha ng laman ng loob ng tao. Hindi nyo nga dapat yan inaalagaan eh. Opo, ito na po ang huling beses na makakapasok pa ang unggoy na yun sa bahay namin. Patawaran niyo po kami. Hindi po namin sinasadya baka nangyari. Hayaan nyo, babawi ako. At kapag nakita ko ang unggoy na yun mismo, ako mismo ang papatay sa kanya dahil ako mismo ang sumagip. Imbes na magalit, inintindi ng mga tao ang tatay ko. Nagsialisan ang taga-baryo at pinanghahawakan ang pangako ni tatay na papatayin niya ang unggoy. Nagpaiwan naman ang magpinsan. Napaisip ako sa mga nangyayari. Napapansin ko na kada lapit ni Aling Fe sa unggoy, nag-iiba nga ang kilos nito. Para siyang tinuturuan ni Aling Fe sa mga gagawin nito. Maria, ayos ka lang ba? Luka, naisip ko lang to Pero pumunta kasi si Aling Fe dito sa bahay kanina. Alam niyang nandito ang unggoy, kahit hindi naman namin sinabi. Nagpumilit siyang pumasok kaya wala din akong magawa. Nung unang kita pa lang niya sa unggoy, parang may koneksyon na sila. Para bang matagal na silang magkakilala. Posible kayang may koneksyon ng dalawang yun? Sinasabi ko naman sa inyong dalawa di ba? May lihim yung matandang babae na yun. Ayaw nyo rin kasi maniwala sa akin eh. Nakita ko nga siya sa sementeryo kumakain ng laman loob. Hilaw pa. Basta, may masamang kutob na ako sa matandang babae na yun. Ang totoo niya, nakikita ko siya paminsan-minsan eh. Doon sa baryo. Pero mabilis siyang umaalis kapag nararamdaman niya yung presensya ko. Sinasadya niyang umiwas. Alam ko na. Ano kaya kung puntahan natin ang Niogan? Baka may naiwang ebidensya doon kung paano nakarating sa baryo ang unggoy na yun. Sige, puntahan natin bukas ng gabi. Kailangan nating isama ang tatay mo dahil siya ang makakapagsabi kung saan niya napulot ang unggoy. Nang sumapit ang umaga, bigla na namang dumating si Aling Fe sa bahay. Parang alam niya rin na wala sa amin ang unggoy. Paalis na rin sana si tatay sa bahay para magtrabaho. Pero kinausap niya muna ang matandang babae. Bakit po kayo nandito? May kailangan po ba kayo? Hindi ninyo inaalagaan ng tama ang unggoy, kaya siya umalis. Alam nyo, kung marunong lang sana kayo sa mga hayop, hindi naman yun mananakit. Sandali. Teka lang po Dayo lang kayo dito sa baryo namin. Kaya bakit may alam ka sa mga nangyayari? Tay, gaya ng sabi ko sa inyo kagabi, alam po niyang bumalik ang unggoy sa atin. Ngayon naman, alam niyang wala dito ang unggoy ngayon. Kapag talaga makita ko ulit ang unggoy na yun ay papatayin ko siya. Binigyan ko na siya ng pagkakataon pero anong nangyari? Tumakas siya at sinaktan si Grace. Mabuti na nga lang at pinatawad ako ng mga taga-baryo Dapat nga magpasalamat ka dahil ikaw ang nakakita sa kanya. Swerte ang unggoy na yun sa buhay ninyo, pero hindi nyo alam kung paano laruin ang swerte. Ano po ba talagang ugnayan ninyo sa unggoy na yun? Anak, sige na, bumalik ka na muna sa loob ng bahay. Sa ngayon, huwag ka na muna pumasok sa trabaho. Sige po, tay. Hindi na niya kayo tatantanan. Sino ba tinutukoy mo? Yung unggoy ba?
Tumawa si Aling Fe at hinawakan ng tatay ko sa ulo sabay alis nito. Nagkatinginan kami ni tatay. Nagulat naman ako nang halos matumba si tatay nang mawala na ang matandang babae sa paningin namin. Tay! Ayos lang po ba kayo? Bigla ako nahilo, anak. Dahil ata to sa paghawak niya sa ulo ko kanina. Pumasok na po tayo sa loob, tay. Dahan-dahan lang po Iupo mo nga ako sa may sopa. Kumuha ka ng mainit na tubig at saka tuwalya. Lagyan mo na rin yung tubig ng luya. Ngunguya ako ng luya para maging maayos ang pakiramdam ko. Opo, sandali lang po. Ito na po ang tubig na maligamgam. Tay, alam niyo po ba, sa totoo lang, masama na talaga ang kutob ko sa babaeng yun. Mag-ingat ka sa kanya, anak. Dahil baka mamaya aswang ang babaeng yun. Parang hindi po siya nandito para hanapin ang magnanakaw, kundi para manggulo ng buhay ng iba. Hayaan mo na. Basta umiwas ka na lang sa kanya, anak. Maya-maya pa, dumating si Lucas sa bahay namin. Hindi niya kasama si Clinton dahil may mahalagang bagay raw itong inaasikaso. Ano ba talaga nangyari sa tatay mo? Hinawakan siya ni Aling Fe kanina sa ulo. Tapos, biglang nahilo si tatay. Sumama agad ang pakiramdam niya. Kuya Bong, pwede ko po bang mahawakan ng noon nyo? Sige, ayos lang. Sandali lang po Kailangan po kitang pahiran ng langis sa noo. Subakit din ang sikmura ako, Luka. Para bang kinukurutan tiyan ko na hindi ko maintindihan. Aswang ata ang matandang yun. Aswang siya. Hindi galing sa kanya ang usog. Nararamdaman kong wala siyang kinalaman. Ang paghawak niya sa ulo mo ay ang pag-iwan ng proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. Imposible yun. Luka, siya lang ang lumapit kay tatay. Maniwala ka sa akin, Maria. Hindi siya ang may gawa ng usog. Itong nararamdaman ng tatay mo ngayon ay kagagawa ng isang aswang. Pero hindi dahil sa matandang babae. Kaya ako nalaman dahil isa akong albularyo. Ano? Isa kang albularyo? Oo, isa akong albularyo. Kaya lang naman ako nandito para maghanap ng halamang gamot Alam ni Clinton ang pakay ko rito kaya lang nalaman ko ang tungkol sa aswang na ebwa. Bago ako umalis, gusto ko sana maging maayos ang lahat dito. Pero ang sabi mo sa akin, di ba, hindi ka naaalis? Biglang nanikip ang dibdib ko na mga sandaling yun. Nasaktan ako nang malaman ang pakay niya. Wala palang katotohanang maninirahan siya sa baryo. Patawarin mo ako, Maria, kung nagsinungaling ako sa'yo nung una pa lang. Sa kagustuhan ko makatulong sa baryo, naisip ko na lang na mag-imbento ng kwento. Pero yung nararamdaman ko sa'yo, totoo yun. Hindi yun imbento. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko, Luka. Kung isa kang albularyo, bakit wala kang ginagawa para makatulong sa baryo namin? Nandito ka na sa baryo nung may namamatay at pinapalitan ng saging ang kanilang bangkay, di ba? Bakit tahimik ka lang? Hindi ako nananahimik. Maingat ang aswang na ebwa. Hindi sila ganun kadaling mahuli dahil may kakayahan sila magtago. Kung kami na mga albularyo ay mayroong mga anting-anting laban sa kanila, meron din silang pangontra laban sa amin. Kung ganon, anong dapat nating gawin para mahuli ang aswang na yan? Alam nyo kayong dalawa, hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan ninyo. Pwede ba kung pag-uusapan ninyo ang tungkol sa aswang, dapat tungkol lang sa aswang. Huwag nyo nang isali ang nararamdaman nyo dahil ang hirap ninyong intindihin. Pero may alam ka ba tungkol sa unggoy, Luka? Ang unggoy ay sigbin ng aswang na ebwa. Kaya siya nananalakay at nananakit dahil isa rin itong aswang. Hindi kaya si Aling Fe ang may-ari ng unggoy? Kagaya ng sinabi ko, hindi ako sigurado kung siya o hindi. Walang kinalaman ng matandang babae sa nangyayari sa tatay mo ngayon. Kung aswang siya, hindi siya dapat magbibigay nito sa tatay mo gamit ang ritual. Paano naman kung nilalansi lang niya tayo? Malalaman natin. Kuya Bong, samahan niyo po kami sa lugar kung saan niyo napulot ang unggoy. May mahalagang bagay lang ako kailangang imbestigahan. Doon ko siya nahanap sa likod ng kamalig sa may pinagtatrabahuan ko.
Puntahan nyo na lang doon ni Maria. Total, alam naman niya yon. May naiwan pa doon na kalahating kadena. Hindi na po ba kayo sasama, Tay? Hindi na anak. Mamayang gabi pa naman po kami pupunta dun eh. Kapag maayos na po ang pakiramdam ninyo, sumama na po kayo sa amin. Iniwanan ni Luca ang maliit na kalmen para kay tatay. Pangontra daw yun sa masasamang nilalang sa paligid, lalong-lalo na sa usog ng aswang. Nang sumapit ang gabi, naging maayos ang pakiramdam ni tatay. Pero mabigat raw ang ulo niya. Nasa bahay na sina Clinton at Luca para yayain akong pumunta sa kung saan napulot ni tatay ang unggoy. Mag-ingat kayo ha. At baka magpakita ang unggoy sa inyo. Lalo ka na Maria. Baka saktan ka na ang halimaw na yon. Opo, Tay. Kayo rin po Mag-ingat po kayo. Kapag po nakaalis na kami, isara mo ng maayos ang pintuan. Kuya Bong, kaya masakit ang ulo mo dahil inaatake ng aswang ang espiritu mo. Kailangan mo mag-ingat. Hindi ka naman niya makukuha dahil may anting-anting akong iniwan sa'yo eh. Kaya pa talagang proteksyonan ng anting-anting na yan ng tatay ko, Luca? Oo, dahil galing pa yan sa mga ninuno ko. Okay lang sana kung hindi ako nadadamay eh. Para sa'yo din to, Clinton. Para ito sa mga taga-baryo. Tama. Ang unggoy na yon ang dahilan ng lahat. Kaya dapat siya ang una nating mapatay. Tay, aalis na po kami Sige anak. Habang naglalakad kami papunta sa tambakan ng puno ng kahoy, hindi ko maiwasang mag-alala kay tatay. Pakiramdam ko, patong-patong ang problema ko. Problema kay tatay at problema sa puso ko kapag umalis na si Luca. Maria, pinag-iisipan ko pa naman kung aalis ako o... Hindi naman kita kaano-ano kaya anong pakialam ko kung aalis ka? Ay naku, pwede ba huwag ninyo nang itago yung nararamdaman ninyo sa isa't isa? Pwede naman kayong magkagustuhan ngayon eh. Wala namang pumipigil sa inyo. Mahirap mahalin ang isang albularyo. Marami kaming obligasyon, Maria. Hindi lang ako basta albularyo, kundi mangangatay rin ako ng aswang na mga malalakas at mapapanganib. Lahat naman ng mga aswang mapapanganib kaya ang buhay namin ay walang kasiguraduhan. Kaya ka ba iniwan ng kasintahan mo? Kaya niya ako iniwan dahil namatay ang pinagbubuntis niya dahil sa isang aswang. Hindi ko sila naprotektahan. Pinili kong unahing iligtas ang ibang tao kaysa sa kanilang mag-ina. Tumalikod siya, kaya napalunok ako. Pakiramdam ko, nanuyo ang lalamunan ko sa sinabi niya. Dapat ay meron na siyang masaya at buong pamilya kung hindi lang siya isang albularyo. Hiwalay na sila ng babaeng yun, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Hindi naman kasi yan yung naiisip ko eh. Nakakaawa pa lang nangyari kay Luca, no? Eh buti pa nga sa'yo, parang hindi siya nagdadalawang isip na sabihin ng lahat eh. Samantalang sa akin noon, parang ayaw niya pang magsabi. Ganun ba? Malapit na pala tayo sa pinagtatrabahuan ni tatay. Iniiba mo naman ang usapan eh. Nang makarating kami sa likod ng kubo, kaagad kaming naghanap ng bakas para umpisahan ang investigasyon. Nakita ko ang kalahating kadena na naiwan doon. Sumigaw si Luca nang makita niya ang susi at maliit na kandado. Dito, tignan ninyo. Hindi ito basta iniwan ko, dinalaglag ito. Kung sino man ang nagpakawala ng unggoy na yon. Nakatakas ba talaga? O sinadyang pakawalan? Basta sinadya ito. Malakas ang kutob kung pinakawalan siya para makita ng tatay mo. Ano to? Parang nakita ko na yung damit na to Sandali. Itong long sleeve na to, ito yung parang suot ni Mang Nato dati. Ano? Oo, sa kanya to. Punong-puno na ng putik ko. Ang mabuti pa, dalhin ko na lang ito at laban tapos isasauli ko sa kanya. Bakit naman nandito yan? Hindi naman siya nagtatrabaho dito Sandali. Hindi kaya siya yung nagmamayari ng unggoy? Matagal na siyang nakatira sa baryo namin at ni isang beses hindi ko nakitang may alaga siyang unggoy. At isa pa, saksi ako kung gaano siya nagalit nung inatake ng unggoy si Ate Grace. Ganito, laban mo ang damit na yan at sabay tayong ibabalik yan sa kanya.
Gusto kong malaman ang dahilan kung bakit nakarating dito ang damit niya. Umalis na tayo. Sapat ang nakita natin para isipin kung sino may pakana ng lahat. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Luca. Gusto ko mang isipin na may kinalaman si Mang Nato, pero sobrang malabo. Nang makabalik na kami sa bahay, bukas ang pinto. Kinabahan ako, kaya mabilis akong tumakbo papasok at hinanap si tatay. Diyos ko, nawawala si Tatay Luca! Ano? Ano nangyari sa tatay mo? Maria, huwag ka na muna mag-isip ng kung ano-ano dyan. Mali natin, umalis lang naman ang tatay mo at may pinuntahan. Hindi aalis si tatay nang hindi sinasara ang pintuan. Ang sabi niya kanina, masama ang pakiramdam niya. Kaya imposibleng aalis siya. Kung ganun, tara maghanap tayo, dalian ninyo. Tara na! Ilang kabahayan ang pinagtanungan namin ng gabing yun. Pero walang nakapansin kay tatay. Yung iba, naiistorbo na namin sa kanilang pagtulog. Inikot namin ang buong baryo at napapaiyak na ako dahil sa takot. Maria, huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaan na may masamang mangyari sa tatay mo. Paano kung nakuha na pala siya ng unggoy na yun? O di kaya ng aswang? Ayaw mo pa kasing maniwala sa akin na si Aling Fe talaga ang aswang. Oo na. Basta ang malaga ngayon makita natin ang tatay mo. Isang bahagi na lang ng baryo ang hindi natin napupuntahan. Doon sa balon, banda, sa may gitna ng kawayan. Tama! Pumunta tayo doon! Dalian niyo! Tara! Tara! Pagdating namin sa balon, nakita kaagad ni Clinton ang isang kapares na tsinelas ni tatay. Sinundan namin ang daan papasok sa pinakadulo ng kawayanan. Ngunit biglang lumitaw ang unggoy sa harapan namin. Tinangka akong salakayin ng unggoy, pero niyakap ako ni Luca, kaya siya ang nakalmot sa likuran. Clinton! Lumayo na muna kayo ni Maria dito. Ako nang hanap sa unggoy na yon. Maria, halika na! Mag-iingat ka sa halimaw na yan, Luca! Dito na tayo magtago! Paano nagkaroon ng sundang si Luca? Wala naman siyang dalang ganyan kanina. Nakatago kasi sa likuran niya. Makapal ang jacket ang suot niya kaya sadyang hindi mo talaga mapapansin. Alam mo kasi ang pinsan ko, hindi lang basta albularyo. Mananabas pa yan ng aswang. Clinton, tingnan mo. Lumalaki na lalo ang katawan ng unggoy. Para na siyang magiging gorilya. Sana magtagumpay si Luca sa pagpatay sa kanya. Mabilis din itong umilag kaya mahirap din tamaan ng sundang. Pasasan at matsyempohan din niya ni Luca. Tumatalon si Luca sa ere habang nakikipaglaban sa unggoy. Ang unggoy naman ay sumasabit sa kawayan at parang tao din kung mag-isip. Naghahanap ito ng pagkakataon para masaktan si Luca. Habang naglalaban sila, may naaninag ako sa dulo na may taong naglalakad. Sumigaw ng malakas ang unggoy nang masugatan ito ni Luca. Bumagsak sa lupa ang unggoy at mabilis gumapang papunta sa likuran ng taong naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin. Maria, tatay mo yan eh! Oo nga si tatay. Tara, lumapit na tayo kay Luca. Sumabit ang unggoy sa likuran ng tatay mo na parang tiyanak na kumukontrol sa kilos at isipan ng tao. Tay, alisin mo ang unggoy sa likuran mo. Wala sa sarili ang tatay mo kaya huwag mo siya lalapitan. Kailangan ni tatay ng tulong ko. Kapag lumapit ka sa kanya, maaari ka mapahamak. Dito ka lang, Maria. Ako lang lalapit sa kanya. Humakbang si Luca papalapit kay tatay. Kaya tumalo ng unggoy pababa sa likuran ni tatay. Tumakbo ang unggoy papasok sa loob ng kawayanan hanggang sa nawala ito. Anak, halika. Sumama ka na sa akin. Tay, ano po bang nangyari sa inyo? Bakit po parang naging estatwa na kayo? Tama na! Alam kong hindi ikaw yan, Kuya Bong. Hayaan niyo na akong alisin ang kapangyarihan ng aswang na yan sa'yo. Pakilimero ka! Tumayo ka ba sa baryong ito para maging bayani? Wala kang maliligtas dito, Luca. Nagsasaya ka lang ng panahon. Ang kagaya mong albularyo ay isang mahina. Wala kang maibubuga kapag nag-cruise na ang landas nating dalawa. Hindi ikaw ang tatay ko. Umalis ka sa katawan niya! Papasakin ang tatay mo. Kaya nga siya ang hinahandugan ko ng unggoy na alaga ko. Ang sigbin ko ang gumagawa ng paraan kung paano ako makakapasok sa kanyang katawan. Kahit mapaalis niyo man ako, ay mananatiling kontrolado ko ang isip at galaw niya. Luca, hindi mo pwedeng saktan ng tatay ko. Alam ko,
Alam ko ang gagawin ko, Maria. Nalilisik ang mga mata na tatay mo. Para na sa aswang. Biglang sumugod si tatay, pero huminto siya nang magdasal si Luca. Nanginginig ang katawan ni tatay. Lumalaban sa loob ang tatay ko, pero mas nananaig ang pagkontrol sa kanya ng aswang na ebwa. Papatayin kita, hayop ka! Hindi mo ako kaya dahil espiritu ka lang na gumagamit ng katawan ng ibang tao. Luca, wag mong sakalin ang tatay ko! Luka, wag. Ako ito. Sige nga, Luka. Patayin mo nga si Mong! Wag mong papatayin ang tatay ko, Luca! Hindi kita mapapatawad kapag ginawa mo ang bagay na yon. Oo na, kumalma ka lang. Hindi ko naman magagawang patayin ang tatay mo. Masyadong malakas ang espiritu mo, aswang ka. Kung ganun ito para sa'yo. Bakit tumitirik ang mga mata ni tatay habang hawak mo ang ulo niya? Kita mo naman, Maria. Kita mo naman pinagdadasal ni Luca yung tatay mo. Masyado ko naman kasi maingay. Biglang natumba si tatay sa lupa pagkatapos siyang dasalan ni Luca. Pinagtulungan nilang buhatin si tatay hanggang sa bahay. Wala pa rin itong balay, kaya hindi ko na alam ang gagawin ko. Dumungaw ako sa bintana para makalanghap ng sariwang hangin dahil pakiramdam ko naninikip ang aking dibdib. Nakita ko si Aling Fe sa labas, nakatayo at biglang ngumiti sa akin. Si Aling Fe! Nakita ko siya, Luca! Nasaan na? Ayun! Hindi. Asan? Bakit bigla siyang nawala? Luca, siya talaga ang aswang. Isa kang albularyo, kaya imposibleng hindi mo yun nararamdaman. Ano ang magagawa ko kung hindi ko nga talaga alam? Darating ang gabi. Nasasala kaya unggoy sa baryo kaya sigurado ako na magpapakita ang tunay na aswang. Unggoy pa ba yun? Mukha lang ang gorilya eh. Sa buong buhay ko ngayon pa lang ako nakakita ng unggoy na kasi laki ng gorilya. Kaya ata siya lumaki ng ganun dahil alaga siya ng aswang. Isa siyang sigbin. At ang alam ko, ang mga sigbin, hindi naman lumalaki ng ganun eh. Buisit na matandang yun. Kita mo na, Clinton. Nauto niya ang taga-baryo. Oo nga eh. Nung unang dating niya talaga ang sabi niya, hinahanap niya lang daw yung magnanakaw sa kanya. Tapos ngayon, iba na pala yung pakay niya. Magugulo lang pala. Eto, dala ko na pala yung damit ni Mang Nato. Lalaban ko na to para maibalik ko na sa kanya bukas. Kinaumagahan, dalawa kami ni Clinton ang naghatid ng damit ni Mang Nato. Nagpaiwan si Lucas sa bahay para bantayan si tatay. Sa awa ng Diyos, naging maayos na rin ang kalagayan ni tatay dahil sa tulong ni Luca. Maria, alam mo sa totoo lang, ayaw ko na sanang sabihin to sa'yo. Kaya lang, hindi ko maiwasan eh. Ano ba yun, Clinton? Ganito kasi yan. Paano kaya napunta ang damit ni Mang Nato doon sa likod ng kamalig ng tatay mo? Kaya nga sabi ni Luca na baka siyang nagmamayari ng unggoy. Alam naman nating parehong imposible yun. Imposible nga, pero posible pa rin. Hindi siya pupunta doon na walang dahilan. Ay na pala si Mang Nato. May dala-dala siyang kahoy. Huwag mo munang ipakita ang damit niya. Sige. Sinalubong namin si Mang Nato at pinakiusapan na ibaba na muna ang kahoy na pasan niya. Nagtataka siya sa pagharang namin sa kanya. Ay di pa ako nakapagluto ng almusal ko. Ano ba kailangan ninyong dalawa? Mang Nato, may itatanong lang po sana kami. Minsan po ba nakakarating kayo dun sa likod ng kamalig ni tatay? Dun po sa may tambakan ng puno ng mga niyog. Hindi. Ano naman ang gagawin ko ron? Ay layo-layo bakit naman pupunta ko ron? Ano po kasi, may nakita kasi kaming gamit mo doon. Clinton, ipakita mo nga sa kanya. Ayan po. Sabi ni Clinton, suot niyo daw po yan noong araw na nakita ni tatay ang unggoy. Akin nga yan. Mabuti na lang at nakita mo. Alam mo bang nilaban ko yan at sinampay sa likod ng bahay. Nung kukunin ko na sana dahil tuyo na ba hindi ko nakita. May kumuha dyan sa mga damit ko. Ano po? Oo, akin na nga yan at makauwi na ako. Ay, naku, bahalaga pa naman ito sa akin. Mang Nato, sandali lang po. Hindi pa po kami tapos.
Alam niyo po ba, dun sa likod ng kubo, kung saan nakita ni tatay yung unggoy, may nakita po kaming susi doon at kalahating kadena na parehas mismo sa nakatali sa unggoy. Ano naman ang kinalaman ko ron? Wala naman po kaming sinasabing may kinalaman po kayo. Sige, naaalis na ako. Abay, nagugutom na ako. Tumabi nga kayo ran. Mamaya na lang tayo mag-usap ha. Binuhat niya ang kanyang mga kahoy at pinasan yon. Pero may dumaang batang lalaki. Bigla niyang dinukutan ang bulsa ni Mang Nato. Imbes na makakuha ng pera, 1 kwintas ang nakuha niya. Kaya hinagis yun ng bata sa lupa. Teka, bata ka, hoy! Bumalik ka rito! Bata-bata po pa yung magnanakaw ka na. Ay, Maria, pakipulot naman ito kwitas ko at nang maibalik ko sa bulsa ko. Opo. Uy, makaluma pala kayong kwintas. Saan po yan galing, Mang Nato? Bakit hindi po natin yan ibenta? Mukhang gawa sa pilak eh. Di ko talaga binibenta ang bagay na to, Clinton. Clinton, hayaan mo nang makaalis si Mang Nato. Nakita mo namang nahihirapan siya sa binubuhat niyang kahoy. Ingat po kayo, Mang Nato. Sila ang mag-ingat sa akin. Mauna na ako sa inyo, ha? Uy, Maria, bakit naman parang titig na titig ka sa matandang yun? May problema ba? Clinton, alam mo ba, nang mahawakan ko ang kwintas niya, para akong nakuryente. Parang may kapangyarihan ng kwintas na yun. Oh, tapos? Di ba, si Luca may ganyan din? Pero yung kay Mang Nato, iba lang ang hugis. Ano kayang meron sa kwintas na yun? Pagkabalik namin sa bahay, sinabi kong hindi kulay ginto o tanso ang kwintas na yun, kundi kulay itim na may porma ng 2 sungay. Malamang ang kwintas na yon ay ang kanyang proteksyon. Pero, proteksyon para saan? Para magtago sa kanyang tunay na anyo bilang isang aswang na ebwa. Siya ang totoong nagmamayari ng unggoy. Hindi lang ako basta nanguhula, kundi nagsasabi ako ng totoo. Sabi naman kasi niya, may nagnakaw daw ng kanyang damit tapos... O nagpapalusot lang yun. Ang target niya ay ang tatay mo. Lalo na at malapit ang loob ni Kuya Bong sa mga hayop. Kawawa naman ang tatay ko. Ano kaya ang plano niya kay tatay? Para gawing bagong tagapangalaga ng unggoy. Maaaring madali na siyang mamatay. At ang plano niya ay ipasa sa tatay mo ang kanyang pagkaaswang. Gusto niya tong yang gawin at pasasaan ba magiging aswang din ang tatay mo kung nagkataon? Hindi ba ang pagyayanggaw ay nanggagaling lang naman sa laway o sa pagkain? Magiging mahina si Kuya Bong kapag sa ganung paraan niya yayanggawin. Kailangan niya ng sapat na ritual at orasyon para magawa ang pangyayanggaw sa tatay mo. Luca, gumawa ka ng paraan para hindi niya tuluyang makuha ang tatay ko. Oo, bibigyan ko siya ng proteksyon. Darating ang gabing sasalakay siya sa baryo para magasik ng lagim. Gagawin niya ang bagay na yon nang sa ganun ay tuluyan ang sumuko si Kuya Bong. At tanggapin nito ang pagiging bagong tagapangalaga ng Sigbin. Kinuha ni Luca ang kanyang mga gamit sa bahay para madala kay tatay ang sinasabi nitong rosaryo. Sinubukan kong kausapin si tatay para sana matulungan siya. Nang hihina siya at parang nagkakasakit ng biglaan. Tay, lalaban po ako hanggang sa dulo. Hindi ko po hahayaang makuha kayo ng aswang na yon at maging bagong tagapangalaga ng Sigbin niya. May pinalunok siya sa akin. Nararamdaman ko gumagalaw sa tiyan ko. Ano? Kailangan ko ng tulong ni Luca para mailuwa ang bagay na yun. Hindi ko na kayang labanan ng ikot ng nilalang sa loob na tiyan ko. Sige po, kapag nakabalik na po siya, sasabihin ko po sa kanya na may gumagalaw sa tiyan niyo. Salamat. Pabuting tao si Luca. Pagpasensyahan mo na kung dahil sa akin, masyadong naging mabagal ang pagkakakilala ninyo sa isa't isa. Ang totoo po niyan, Tay, mas lalo nga kami naging malapit dahil sa inyo eh. Sandali lang po ha. May tao po ata sa labas, Tay. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Alam kong natuklasan niyo na ang lahat. Nandito ako para tumulong sana sa inyo. Hindi sapat ang kakayahan ng albularyo na yon upang matulungan ng taga-baryo. Mapanlin lang ang aswang na ebwa. May kakayahan sa lahat ng bagay.
Yan ay kung tatanggapin ni Luca ang tulong mo. Mamayang gabi na sasalakay ang aswang para makuha ang tatay mo. Kailangan ninyong maghanda. Kinabahan ako ng mga sandaling yun. Hindi umalis si Aling Fe sa bahay. Hinintay ni Aling Fe na bumalik si Luca. Nang makabalik na si Luca, kaagad niya itong kinausap. Handang tumulong si Aling Fe sa pagpapaluwa ng sisiw daw sa tiyan ni tatay. Alam mo naman sigurong sisiw ang laman ng tiyan ni Bong dahil isa kang albularyo. Opo, alam ko po yun. Hindi ko sinabi kay Maria kanina dahil ayaw kong mag-alala siya. Pero ngayon na si Kuya Bong na mismo nagsabi, wala na akong may tatago. Nalunok ni Kuya Bong ang kalahating itim na bato ng pag-aaswang ni Mang Nato. Kapag hindi na ilabas ang sisiw at magagawa ni Mang Nato ang ritual, tuluyan na siya magiging aswang. Gawan niyo ng paraan kung paano niyo matutulungan ang tatay ko. Gagawa namin ng paraan ngayon. Kailangan niyang isuka ang itim na bato, lalong-lalo na ang sisiw. Ilalabas niya yon para hindi na siya maging aswang. Isa akong matandang ermitanya. Parehas tayong nagmamanman sa baryong ito. Pero hindi ko naman lubos sa kalaing ako pala ang pinagkakamalan ninyong aswang. Nung hawakan ko ang ulo ng tatay mo, sinubukan kong ipaluwa sa kanya ang itim na bato. Kaya lang, nakita ko siya. Nagmamanman sa paligid. Bawat kilos ng tatay mo ay binabantayan niya. Naglagay ng langis si Luca sa tiyan ni tatay. Pinainom niya rin ito ng langis para mailuwa ni tatay ang sisiw at ang kalahating itim na bato. Meron siyang orasyon na ginagawa. Dalawa sila na matandang babaeng ermitanya. Hinahampas ni Aling Fe ng mga dahon ang buong katawan ni tatay habang nagdadasal. Si tatay ay biglang umangil. Nangingitim ang mga ugat sa katawan nito na lumilitaw sa kanyang balat. Ano po nangyayari sa tatay ko? Bakit po siya nagwawala? Maria, dito na tayo sa malayo. Sila lang nakakaalam niyan eh. Baka mamaya kung anong mangyari masama. Diyos ko, natatakot ako, Clinton. Paano kung hindi kaya labanan ni tatay ang kanilang ritual? Sige na po Kuya Bong, iluwan niyo na po yung kalahating itim na bato ng pagkaaswang. Kailangan mawala ng koneksyon sa kanya para hindi ka na mapasok ng kanyang spirito. Mukhang nahihirapan siyang ilabas ang itim na bato. Di, kaya niya yan. Naniniwala ako sa kanya. Parang susunod ang laban loob ko. Sige, ganyan nga. Tutulungan ka namin pero kailangan mo rin tulungan ang sarili mo, Kuya Bong. Ilang beses sinubukan ni tatay na iluwa ang sinasabing itim na bato, pero bigo siyang magawa yon. Pinanganga siya ni Luca. Pinasok niya ang kanyang daliri sa lalamunan ni tatay na parang may kinukuha siya doon. Buong lakas na sumuka si tatay at lumabas ang manilaw-nilaw na tubig mula sa kanyang bibig. Nakita ko ang sinasabing itim na bato. Kumikintab sa loob ng plangganang sinukahan niya. Sunod mong isuka ang sisiw na nasa tiyan mo. Kailangan mong ilabas yan, Bong. Nawawala na ako ng lakas. Tay, gawin niyo po ang lahat para mailuwanin niyo ang sisiw. Alalahanin niyo naman po ako. Kuya Bong, ikaw lang po makakapagligtas sa sarili mo. Huwag lang po kayo umasa sa amin. Sige, isa pa. Isusuka ko na ang sisiw na nasa tiyan ko. Husan ulit ni Luca ang bibig ni tatay ng langis. At doon na nga niya nailuwa ang sisiw. Pagkatapos noon, niyaya ako ni Luca na samahan siyang ilibing sa likod ng bahay ang kalahating itim na bato at ang sisiw. Maria, magiging maayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala, ligtas na ang itay mo. Salamat, Luca. Kung hindi dahil sa'yo, baka magiging aswang na lang si tatay. Alam mo ba, kamukha mo ang unang naging asawa ko. Kaya ka ba lumalapit sa akin dahil kamukha ko siya? Hindi sa ganoon. Magkahawig lang kayo pero ibang-iba ka sa kanya. Ikaw ang babaeng alam kong hindi ako iiwan kahit ano man ang mangyari. Maria,
Gusto kita. Pasensya ka na, Luca, pero hindi kita kayang tanggapin hanggat hindi mo pa natatapos mahalin ang unang asawa mo. Matagal na kaming hiwalay, Maria. Siguro panahon na para buksan ko ulit ang puso ko sa'yo. Pagkatapos nito, liligawan kita. Ikaw ang bahala. Pero ang mabuti pa, Luca, ilibing na muna natin ang naluwa ni tatay. Nang sumapit ang gabi, habang naghahanda kami sa darating na laban, narinig namin ang malakas na sigawan ng taga-baryo. Alam naming sumalakay na ang aswang. Pinaiwan namin sa bahay si Clinton para may makakasama si tatay. Pumayag naman siya. Nalaman namin na dinadala ng aswang na ebwa ang mga taong kanyang nahuhuli sa may tambakan ng mga kahoy ng niyog. Dumiretso kami doon. Dala-dala ni Luca ang kanyang buntot pagi. Kami naman ni Aling Fe ay may dalang asin, bawang at luya. Pagkadating namin sa tambakan ng kahoy ng niyog, nakarinig kami ng tunog ng unggoy at iyak ng mga tao. Nandun! Nandun ang aswang! Maganda kayo! Nakahanda na ako. Siya lang naman ata ang aswang eh. Huwag ka papasiguro. Tutulong sa kanyang sigbin. Kailangan nating maganda. Baka mapatay na tayo. Huwag nating hahayaang magtagumpay siya sa kanyang mga plano. Oh, sabay tayong lalaban, Maria. Hindi lang para sa baryo, kundi para na din sa tatay mo. Para sa ating dalawa. Totoo nga na walang makakapigil sa pag-ibig. Ayan na ang aswang. Mamaya na kayo magtitigan dyan na para bang gusto nyong lapain ang isa't isa. Nagpakita sa amin si Mang Nato. Nakatayo sa kanyang tabi ang unggoy na may mahahabang kuko at pangil. Hindi na siya mukhang unggoy, kundi halimaw na. Marami buhay na nakasalalay rito kapalit ang buhay ng tatay mo. Papakawalan ko lang sila kung ibibigay niyo sa akin si Bong. At bakit naman namin ibibigay sa iyo si Bong? Oo nga. Kaya ka namin patayin. Hayop kang matanda ka! Maraming mga masasamang tao yan! Pero ang mabuting tatay ko pa ang pinili mong biktimahin! Kaya na nga ng tao ang pagiging mabuti, Iha. Kung ayaw ninyo ibigay sa akin si Bong, pipilitin ko kayo. Bigla siyang nagpalit anyo bilang isang malaking itim na aso. Sinalakay niya ang kanyang mga bihag. Nilalapan niya ang mga ito at pinapatay. Ang unggoy naman ay sumusunod sa ginagawa ng amo niya. Winasiwas ni Luca ang kanyang dalang buntot pagi at sinalakay ang aswang para mapigilan ito. Tumakbo din kami ni Aling Fe papunta sa kinaroroonan ng unggoy. Sinabuyan namin ito ng asin at bawang pero nakailag ito. Matalino ang unggoy na yan, Maria. Mag-iingat ka. Opo, Ako ang araw sa mismong aswang. Maria, kayo nang bahala sa sigbin. Patayin niyo siya. oo, tatapusin ko ang unggoy na to. Pagkatapos kitang alagaan at pakainin, masinunod mo pa rin ang kasamaan ng amo mo. Talagang susunod yan dahil sigbin siya. Sasalakay na po siya sa atin! Tumalo ng unggoy at una niyang sinalakay si Aling Fe. Sinabuyan siya ng matandang babae ng bawang. Natamaan ng unggoy kaya dumapa ito sa lupa at kiniskis ang kanyang katawan doon. Sumaboy din ako ng asin sa unggoy. Napasigaw ang unggoy dahil sa sakit. Umangil ito sa sobrang hapdi at kusang umaatras. Hindi ka mananalo laban sa akin. Akala mo ata malilin lang mo ako. Luca, naglalaway ang aso habang nakatingin sa'yo. Parang nagugutom siya sa laman mo. Kaya ko na to. Ito pala ang kutsilyo. Gamitin mo yan para mapatay ang sigbin na yan. Sige, Tatapusin na natin ang sigbin niyang unggoy at nang matulungan natin si Luca laban sa aswang na yan. opo. Tatakas pa sana ang unggoy, pero hinabol ko ito at sinabuyan ng asin at bawang. Muli siyang napadapa sa lupa. Umaangil, pero hindi siya makalapit. Ramdam kong mabilis siyang humihinga dahil sa galit sa akin. Pero natatakot din itong lumapit. Sinabuyan siya ni Aling Fe ng asin, kaya diniin nito ang kanyang ulo sa lupa. Doon ko na sinugod ang unggoy at sinaksak sa batok. Ngayong wala na ang kanyang sigbin, siya naman ang harapin natin, Maria.
Opo, Tingnan mo! Nakagat ng asong-aswang si Luka! sasabuyan ko po siya ng asin. Luka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin. Sa wakas natamaan din kita. Luka! Ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na ang aswang na yan! Hindi naman magandang tapusin ko kagad to. Sabi ko naman kasi sa'yo, sa oras na matamaan lang kita ng buntot pagi, mahihirapan ka na makabawi pa. Ano? May ibubuga ka pa ba? Mas maganda nga ang ideya mong unti-unti siyang papatayin. Hindi kailangan pa unti-unti. Tapusin na lang natin siya ng diretsyo. Mabilis akong umatake sa asong aswang na hinang-hina at sinaksak ito sa leeg. Unti-unting bumabalik sa tunay na anyo ang aswang. Akala ko isa kang mabuting tao, pero isa kang mapanlinlang at sinungaling na traidor. Mas may awa pa ata ako kay Maria eh. Sa wakas, nahuli ka na rin namin. Talagang napakagaling mong magpanggap, kaya mahirap kang pagdudahan. Maria, tama na. Huwag niyo ako tapusin. Aalis ako. Hindi ka na makakaalis pa, Mang Nato. Hindi ko siya tinatantanan ng saksak hanggang sa nawalan ito ng hininga. Nakakalungkot isipin na ang taong minsan ko nang pinagkakatiwalaan ay isa palang kriminal. Saksi kami kung paano naging abo ang katawan ni Mang Nato. Hanggang sa ang naiwan na lang ay ang kwintas nito. Alam kong may kakayahan kang sirain ang kwintas na yan. Pero ipagkatiwala mo na yan sa akin, Luka. Sige po. Wala na ang aswang. Wala na rin ang kanyang sigbin. Ligtas na ng tuluyan ng tatay ko. Aray ko, ang mga sugat ko. Kaya mo ba, Luka? Umuwi na tayo para magamot ko ang sugat mo. Malalim ang sugat niya, kaya alam kong masakit. Pero hindi ba, Luka? Meron kang langis na gamot para sa sugat. Nag-iinarti ka naman eh. Baka magkaroon ng nerbyo si Maria dahil sa'yo. Panira ka talaga, Aling Fe. Ay, nako. Ay, sige na. Aalis na ako. Dala ang kwintas na to. Ako na ang sisira dito. Sige po, salamat po. Aling Fe, pasensya na po kayo kung napagkamalan kitang aswang. Ayos lang, Iha. Naiintindihan ko naman. O siya, iuwi mo na si Luka para magamot mo. Tagumpay kaming malupig ang kasamaan ng gabing yon. Ang mga taong bihag na buhay pa ay nagpasalamat sa amin. Nang makarating kami sa bahay, kaagad kong ginamot ang sugat ni Luka. Alam niyo, hindi ako tumigil sa pagdarasal na sana manalo kayo sa laban. Mabuti naman. Salamat talaga, Luka, ha? Wala po yun, Mangbong. 3 po kami ang humarap sa aswang. Umalis na rin po pala si Ate Fe. Uuwi ata sa baryo nila eh. Hindi mo lang kami nakapagpasalamat sa kanya. Pero di bale, ang mahalaga, maiiwan ang kabutihan niya sa baryo. Oh, ayan. Hindi na dumudugo ang sugat mo, Luka. Salamat. Maria, dito na ako titira sa baryo ninyo ha. Ayoko nang umalis. Ayaw na kitang iwan. Sigurado ka ba? Oo. Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita. Hindi dahil kahawig mo yung unang asawa ko, kundi naiiba ka sa kanya. Pinatunayan mo sa akin na ikaw ang babaeng nararapat para sa akin. Isa kang matapang, may paninindigan at mapagmahal na babae. Luka, Hindi naman porket iniligtas mo ko basta-basta ko na lang ibibigay sa'yo ang anak ko. Paghirapan mo naman yan, Luka. Opo, mataas din po ang respeto ko sa anak ninyo. Niligawan ko siya at hihintayin ko kung kailan niya ako sasagutin. Luka, hindi mo lang alam kung gaano kasaya ang puso ko ngayon dahil sa'yo. Hindi na kita iiwan. Ayoko nang palitan ng tanso ang ginto na nahanap ko rito. At ikaw yun. Mahigpit niya akong niyakap dahil sa sobrang saya. Niyakap ko rin siya pabalik. Pagsapit ng umaga, laking pasasalamat ng taga-baryo sa amin dahil sa nagawa naming pagpatay sa aswang. Tuwang-tuwa sila nang malamang may albularyo sa baryo. Mabait si Mang Nato sa akin.
Kaya hindi ko inakalang siya ang aswang na Ebwa. Paano niya kaya nagawang itago ang kanyang pagkatao sa baryong to, ano? Pero naman po talaga kapag masasamang nilalang. Nagpapanggap silang mabait, tumutulong at nag-aalala sa ibang tao para hindi sila paghinalaan. Ay, nakakalungkot lang na wala na siya. Pero nagpapasalamat kaming lahat sa inyo, Luka. Walang anuman po. Buti na lang talaga dumating ang pinsan ko. Kung hindi, baka marami na siyang napatay. Oo nga eh. Ay, ano nga pala ang balak mo ngayon, Luka? Aalis ka ba? Hindi na po, dito na lang ako. Sa tingin ko, mas kailangan ako ng mga taga-baryo. Ay, mabuti naman kung ganon. Hindi lang ako ang natuwa sa pagpili ni Luka na manatili sa baryo, kundi halos lahat ng mga tao. Nagsimula ng manligaw sa akin si Luka at makalipas ang 2 linggo, sinagot ko na siya kaagad. Sa tingin ko naman, sapat na ang mga panahon namin para makilala ko siya at isa siyang napakabuting tao. Ito ang tatandaan ninyong dalawa ha. Kahit magkasintahan na kayo, hindi kayo pwedeng magtabi matulog. Bakit naman po? Abay, pakasalan mo na muna ang anak ko. Handa akong ibenta ang kalahating lupa malapit dun sa tabi ng tambakan ng Mainyog. Igagastos ko yon sa pangkasal ninyo. Meron naman po akong kaunting naipon. Gusto ko bongga ang kasal ng anak ko. Prinsesa ko yan eh. Kung may sobra man, ibabayad ko sa utang namin. Tay, wag niyo na pong ibenta ang lupa, Tay. Kahit simpleng kasalan lang po, ayos Ay na. nako, nag-iisang anak kita. Isang beses lang mangyayari ang kasal sa buhay ng tao kaya dapat bongga. Masyado akong ambisyoso pagdating sa mga anak ko, lalo na sa'yo. Gusto kong ikaw ang pinakamaganda at pinakamasaya sa araw ng kasal mo. Sige na nga po, kayo pong bahala, Tay. Niyakap ko si tatay ng mga sandaling yun. Sobrang saya ko dahil nakaligtas siya laban sa masamang balak ng aswang. Ginawa nga ni tatay ang gusto niya at yun ay ang bigyan ako ng bonggang kasal. Kaya sobra akong nagpapasalamat sa kanya. Nagpatayo kami ni Luka ng sarili naming kubo malapit lang din sa bahay ni tatay. Bahala ko sanang gamitin ang natitira kong pera sa pagpapatayo ng herbal clinic dito sa baryo. Sa tingin mo, ayos lang ba yun sa'yo? Oo naman, susuportahan kita sa gusto mo. Salamat. Alam mo, pagkatapos ng mga nangyari, kumalat ang pangalan ko sa ibang baryo. Sigurado ako maraming magpapagamot sa akin. Basta, nandito lang ako para tulungan ka, Luka. Kung anong gusto mo, basta ba'y nakakabuti lang sa lahat, susuportahan kita. Masaya ako dahil ikaw ang naging asawa ko. Hindi ko lubos maisip no na magkakagusto pa ako sa isang babae pagkatapos ng pinagdaanan ko sa buhay. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil sa mga pagtulong mo sa akin na tuluyang magpatawad at bumangon sa problema ko. Ngumiti ako sa kanya at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang pagkakaroon ng asawa ay hindi madali. Pero alam kong magiging magaan ang buhay kapag nagtutulungan ang mag-asawa. Natuloy ang herbal clinic na pangarap niya at dinadayo nga ito. Sa kasalukuyan, meron na kaming anak na tumutulong sa aming maliit na negosyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel. At napakinggan na ninyo ang kwento ni Maria, kaya naman kung may nagustuhan kayo at gusto ninyong maging kayangga of the day, i-comment down nyo lang po ang inyong mga natutunan at experience habang pinapanood ang kwentong ito. At syempre, huwag kalimutan, Mag-comment, share, like, and subscribe. And see you on our next video, mga kayanggaw! bye-bye!